Sa panahon natin ngayon, halos lahat ng tao gusto yumaman. Kahit nga ikaw, kung tatanungin kita ngayon, kung gusto mo ba yumaman, panigurado ang sagot mo ay oo. Pero hindi ka ba nagtataka kung bakit nga ba kunti lang ang mayayaman na tao sa mundo? May mga paraan ba talaga o rules na dapat nating sundin para yumaman? Kaya naman ang pag-uusapan natin ngayon ay ang 6 na tamang rules na dapat sinusunod mo para ikaw ay yumaman. Pero bago po yan, taos puso mo ng pagpapasalamat muna sa iyo at naparito ka sa channel ko. Hangad ko rin ang tagumpay mo balang araw. So kung ready ka na, tara! Number 1, pag-aralan mo kung paano yumaman. Ang taong gustong yumaman ay may malaking pangarap sa buhay. Ito yung taong gutom na gutom sa tagumpay. Ito yung taong may plano talaga sa buhay. Kaya maraming tao ang hindi yayaman ay dahil wala silang direksyon. Kumbaga bara-bara na lang. Kaya kung saan-saan na lang napapadpad. Kung saan ang uso, yun din ang susundin niya. Kung sino ang sikat, yun din ang gagawin niya. Pero kung tanungin mo siya kung ano ba talaga ang pangarap niya, hindi siya sigurado. Ang nangarap yumaman ay magkaiba sa salitang gusto yumaman. Dahil pag gusto mo yumaman, gusto mo lang ito. Hindi tulad ng pangarap mong yumaman, gagawa ka talaga ng paraan kung paano ka talaga yayaman. At kung paano maabot ito. Kahit ano pa ang mangyari, kahit magkamali pa, mawala ng pera, malugi sa negosyo, sa madaling sabi, hindi talaga yan susuko hanggat hindi niya talaga maabot ang salitang tagumpay. Sabi nga nila, ang pangarap na walang plano ay hinaling tulad dito sa walang kwentang pangarap. Kaya kung mangangarap ka na lang din, sagarin mo na. Sabayan mo na ng isang malupitan na plano at isang malupit na pagkilos. Mag-focus ka sa pangarap mo at panigurado, maging sulit din yan pagdating sa dulo. Naalala mo pa ba nung una mong nakita yung asawa mo? Nangangarap ka lang din naman noon na sana maging asawa ko siya, maging mabuting magulang sa mga anak nyo. Di ba nagkatotoo? Tulad lang din yan sa pangarap mo sa buhay na kung gagawin mo sa ngayon at pagsisikapan mo walang imposible na magkakatotoo din. Dahil pangarap mo rin ito. Number 2, dapat marunong magpalago ng pera. Unang-una, mahalaga sa isang tao ang maipon dahil yan ang perang pwede mong gamitin sa oras ng pangangailangan. Pero kung gusto mo talagang yumaman, hindi lang sapat dito ang pag-iipon o nakatambak lang ang pera mo sa alkansya o sa bangko. Kasi kung sa alkansya lang nakalagay yan, hindi lalago ang pera mo. Kung sa bangko naman nakalagay yan, tutubo lang yan ng 1% kada taon. At minsan nababawasan pa yung pera mo sa bangko dahil sa mga charges. At ito pa, kaya isa sa dapat iwasan kung nakatago lang ang pera mo dahil sa tinatawag na inflation rate. Ito yung pagbaba ng halaga ng mga pera sa paglipas ng panahon. Kaya kung napapansin mo, ang mga lolo at lola natin na nagsasabi na ang 10 piso noong araw ay napakarami na nilang nabibili. At baka ikaw sa panahon natin ngayon, kung ang pag-uusapan ay 10 piso, baka mapaisip ka na lang kung ano na lang ang pwede nitong mabili sa ngayon. Kahit ikaw napapansin mo naman siguro ang pagbabago ng mga presyo sa mga bilihin. So bakit mo itatambak ang pera mo kung hindi mo lang rin palaguin? Kapag tinatambak mo lang yan, parang unti-unti mo lang yang pinapakain sa mga anay. Yang pera mo hanggang maubos. Ang mga tunay na mayayaman mag-isip, pinapalago nila ang kanilang pera. Oo, kailangan mo pa rin mag-ipon. At kung maging sapat na ang ipon mo, kailangan matuto ka rin kung paano palaguin ito. Turuan mo ang pera na magtrabaho din para sa'yo. Number 3, ang gusto mong yumaman, huwag kang magastos. Isa sa malaking dahilan kung bakit hindi yumayaman ang tao dahil sa sobra nilang magastos. May mga tao kasing pag nakahawak na ng malaking pera o sahod nila, ay akala mo one day millionaire, gastos dito, gastos doon. Shopping dito, shopping doon. At to card dito, add to card doon. At kung ano-ano pang paraan para mabutas talaga ang iyong bulsa. At may mga tao namang kumikita sa 20,000 kada buwan pero umabot din ng 25,000 pesos ang gastos nila kada buwan. Kumbaga may utang pa. Tapos magtataka pa siya kung bakit wala na siyang pera o di kaya'y wala siyang ipon. Paano ka pa yayaman yan? May mga tao ding malaki ang sahod sa trabaho. Pero kasabay ng paglaki ng sahod ay kasabay din ang paglaki ng gastos o pagbabago din ng kanyang lifestyle. Kung dati sapat na ang isang cellphone na dikipad, pero ngayon dahil tumaas na ang sahod, hanip, naka-iPhone na, dalawa pa. Kung dati sapat na isang bisis sa isang taon makapag-travel, pero ngayon kada sahod nagta-travel na. Ang masakit dito,
pagkatapos ng travel, nagrereklamo na, wala na naman siyang pera. Kaya masasabi ko lang talaga sa'yo na ikaw din ang dahilan kung bakit hindi ka hayayaman. Dahil yon magastos ka. Sabi nga nila, ang pera ay hinahaling tulad ito sa isang hari. Kaya pera din ang kailangan mo para sa negosyo. Pera ang kailangan mo para sa investment. Pera ang kailangan mo para yumaman. At kung puro gastos ka, pera din ang kailangan mo. Number 4, damihan mo ang assets kumpara sa liabilities. Sa mga hindi pamilyar sa asset at liabilities, ganito po yun. Ang asset ay ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng pera. At ang liabilities naman ay ang mga bagay na nag-aalis sa iyo ng pera. Kaya malinaw dito na kung gusto mong yumaman, kailangan mo talagang baguhin padamihin ang asset mo kumpara sa liabilities. Ganito kasi ang ginagawa ng karamihan. Nag-i-invest sila sa mga bagay na uubos ng pera nila. Gaya ng pagbili ng makabagong gadgets na ubod ng mahal. Bibilin yan sa halagang 20,000 pesos halimbawa. Pero gagawin installment dahil hindi kayang bayaran. Yung iba umuutang pa talaga para magkakadget lang. Bukod pa sa nagbabayad ng buwanan, may interest pa. Kaya mas lalong lumalaki pa ang gastusin. At ang masakit pa doon, ang ubod na mahal na makabagong gadget na ito ay mawawalan din naman ng halaga pagkalipas ng panahon. Dahil may mga dumating na naman ng mga bagong gadget. Ganon din yan sa sasakyan kung gusto mong bumili ng kotse pero hindi naman afford. Bukod sa may car loan ka na aabot ng 5 years, mas lalo ka lang mawawalan ng pera sa tuwing gagamitin mo o hindi mo gagamitin ang kotse mo. Dahil ang kotse mo kailangan din ito ng gasolina para tumakbo. May mga panahon na kailangan din ito ng maintenance, repair at isa pa, ang kotse habang tumatagal bumababa rin ang halaga nito. Hindi ko naman sinasabi na huwag kayong magkotse o mag-gadget. Ibig ko sabihin, bibili na lang kayo dito kung kaya nyo na talagang bumili. At kaya nyong indahin ang mga posibleng gastos sa mga bagay na ito. Bigyan kita ng tips para hindi maging liabilities ang kotse mo at ang gadget mo. Mag-isip ka ng paraan kung paano kakikita ng pera na gamit ang mga bagay na ito. Kaya naman, kailangan talaga palaguin ang iyong assets kung pangarap mo talagang yumaman. Tulad ng pagkakaroon ng dagdag pagkakitaan, pwedeng dagdag negosyo, investment at kung ano-ano pa na magpapasok sa iyo ng pera. Number 5, pahalagahan ang oras mo. Naririnig nyo na ba ang salitang time is gold or time is money? Ito ang mga mindset ng mga taong mayaman. Kailangan talaga may silbi ang bawat oras mo. Kapag ginagawa mo ito ay sigurado makakatulong ito sa iyo o sa iyong hinaharap upang magkaroon ka ng maraming pera. Kaya kung ginagawa mo lang ngayon ay tumatambay, pahiga-higa lang, papasyal-pasyal, ang masakit dito, hindi lang oras ang inuubos mo, kung hindi pati pera mo. Kung gusto mo talagang yumaman, kailangan mo talagang pahalagahan ang oras mo. Hindi naman masama magpahinga din paminsan-minsan, pero wag naman yung buong araw ka na lang wala talagang ginagawa. Dahil limitado lang ang oras natin sa isang araw. Tandaan mo, pare-parehas lang tayo na may 24 oras sa isang araw. Kaya kung sasayangin mo lang ang oras mo sa mga bagay na walang kwenta, sobrang pagbababad sa social media, paglalaro ng game sa cellphone, panonood ng Netflix at kung ano-ano pa na gawaing walang maiambag sa buhay mo para sa mga pangarap mo. May mga taong nagkakapira dahil sa trabaho. May mga taong ding nagkakapira dahil sa sideline. May mga tao ding nagkakapira kahit sa kasarapan ng tulog nila. Kaya kung ako sa iyo, pahalagahan ko ang oras ko. Gagamitin ko ito ng tama. Number 6, dagdagan mo pa ang iyong source of income. Kung gusto mong matulad sa mayamang tao sa Pilipinas o sa buong mundo, dapat matuto kang kung paano paramihin ang source of income. Yung tipong hindi ka lang aasa sa isa, or kung sa trabaho naman, dapat matuto kang huwag umasa lang sa iyong sahod. Kung napapansin mo ngayon, maraming tao ang hindi kumikita ng maraming pera dahil iisa lang ang source of income nila. At kung minamalas-malas ka pa, napasama ka pa sa mga no work no pay ngayon, hindi ka na sana mamroblema sa mga bagay na ito kung may iba ka pa sana ang pinagkakakitaan. Sabi nga nila, kung magbibinta ka ng itlog, huwag mong ilagay ang itlog sa iisang basket lamang. Kasi pag bumagsak ito, posibleng mabasag ito lahat. Kung kaya, wala ka na ring income. Kaya kailangan mo pa talagang mag-isip ng paraan kung paano ka pakikita. Maaaring sa pagkakaroon ng negosyo, part-time job at iba pa.
Sabi nga nila, ang mga mayayamang tao, meron yan silang napakaraming source of income, which is totoo naman talaga ang mga ito. Kaya ngayon, kung umasa ka lang sa isang source of income, marami-rami ka pang gawin para yumaman. At dahil dyan, maraming salamat po sa iyong panunod. Ako po ang inyong Kuya Ting na nagsasabing sana maging matagumpay ka sa buhay kasama ang iyong pamilya. Paalam.